purihin ng Panginoon. Napakaganda po ng mensahe kanina. Talagang dapat tayo ay maniwala sa payo na tigit yung mga lingkod ng Panginoon. Ang payo po naman ay yung nakabubuti ng kunin mo. Parang pag binigyan ka ba ng isda, kakainin mo pati tinik. Di ba kakainin mo yung laman lang naman? Kaya salamat sa Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Alam ko na nasa tamang lugar po ang bawat isa. Kaya purihin ng Panginoon, tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito. Bigyan mo Lord kami ng katalinuhan upang maunawaan namin yung mga salita at ako Lord bilang lingkod mo. Tulungan mo ako Lord ito yung makipahagi ayon ng sa iyong kalooban. Lord, ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord, purihin ang Panginoon. Talagang dapat po tayong seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Gawin po natin yung tama sa paglilingkod sa Panginoon. Napakasaya nung nung Friday, meron pong midnight at nag-challenge ako ng giving. Talagang hindi natin nakalain na ganoon din kalaki yung malilingkod namin sa oras na yun. Purihin ang Panginoon, talagang nagbigay ang Lord ng pagpapala. Napakalaking pagpapala po ang binibigay ng Panginoon sa atin. Tayo po ay talagang tapat sa Panginoon. Sa paglilingkod ba natin, tayo ba ay talagang nakasentro sa Panginoon? Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga, God Center. So dapat po ang Panginoon lagi ang sentro. Alam po niyo, pag tayo lagi nakatingin sa Panginoon, ano man yung mga sagabal sa daan, hindi natin mapapansin. Nakasakay na kayo ng kalisa sa Manila. Ang kabayo po dyan sa Manila, may takip ang mata. Kaganyan yan sa kabila. Para yung focus niya doon lang nakasentro. Kasi pag baka siya ma-distract, matakot siya sa mga malalaking sasakyan na kanya nakakasalubong. Kaya siya po ay mayroong takip dito sa kabila niya. So ang sentro po natin dapat nakasentro doon lang sa Panginoon. At pag doon po tayo nakasentro, lagi natin nakikita ang kalooban ng Diyos. Para yung tatlo mga kapatid na sabi nung tatay niya na mga ngaso, kanino ko kaya ipamamanay ng aking kaalaman sa paghuhuli ng mga usap bilang mga ngaso? Pinagdinala niya yung tatlong anak niya doon sa puno ng kahoy. Sabi niya doon sa panganay, anong nakikita mo sa isang malaking puno? Sabi niya, nakikita ko dyan, napakaraming dahon. Sabi niya sa isa, ikaw, anong nakikita mo? Nakikita ko sa kanya na marami siyang sanga, malabo. Ngunit yung bunso, tinawag niya, ikaw, ano nakikita mo? Nakikita ko may isang ibon. Ba? Sa dami ng tao na nakikita niya yung ibon, yung target. No? Tayo po bilang anak ng Panginoon, pag ang sentro natin ay ang Panginoon, lagi natin nakikita ang ipinagagawa ng Diyos. Hindi yung ating sarili, hindi yung kung ano yung gusto natin. Meron lang po akong gustong ipanood sa inyo na isang video rin. Bisaya din po ito. Ako nga, gusto ko nang matuto ng Bisaya. Para tanang isulti ko dire, yung masagdan. Para, tanang isulti ko rin, masagdanin do. Para, tinigang umaga, anong tawag yan? Basta, hindi kayo mahirapan. Hindi na mag-isod. Kaya, panoorin ko na natin yung isang video. Kadungog na mo na itaw mo ingon nga, ako amang ko'y simbahay pero mas tarong pamangkos nagsimba. Kadungog na mo? Kadungog na mo anawa? May pakukay way simbahay. Tarong pero kanang nagsimba. Sige man nagsimbag Domingo, napagani Miyerkules, napagani prayer and fasting ana niya pero man sablay bang kinabuhi. Man gyud talamayon man. May paningway simbahay kay way simbahay pero tarong. Mga igsuon ko, ilads demonyo na. Sultihan takang daan. Moinggag tarong ka wa kay simbahay. Sultihan ta ka. Kana nga pagkamatarong sa imo lanang kaugalingon dili basihan ang pulong sa Dios. Kay ang tinuod kapag kamatarong nangalagad og Ginoo, nagsimba sa Ginoo. Way kapos na nga pagkamatarong.
imong basihan ang imo lang kaugalingon. Ulong sa Ginoo mga igsuon ko, da ay ginay igo. Dili pwede nga walay igo, kay gamahanan man ang pulong sa Ginoo. The word of God is quick and powerful. Amen. Purihin ng Panginoon. Alam ko naintindihan niyo yung karamihan. Alam ko naintindihan natin yun. Sana po yun tayo. Sana yun tayo sa Panginoon. Talagang nandun ang sentro natin sa Diyos. Alam po ninyo kaya hindi natin magawa yung gusto ng Panginoon kasi punong-puno tayo ng ating kaalaman. Punong-puno tayo ng ating katalinuhan. Dapat po tayong maging empty. Meron na akong isang gustong ipakita sa inyo. Para maliwanag na. Naiisip ko ito galing sa taray. Dito po tayo bilang tao. Punong-puno tayo ng kaalaman. Marami tayo, yung iba nagpakadalubhasa sa mga gusto nilang maging buhay nila. Kaya ito tayo, punong-puno. Kaya kahit anong gawin mong saling sa Kanya, natatapon lang, hindi pinakikinabangan, nasasayang po. Pero pag siya po ay naging empty, lahat po nang ilalagay mo dyan, pakikinabangan niya. Magagamit po niya ang lahat ng pumapasok sa Kanya. Dahil sa empty, na-absorb niya lahat. Na-absorb niya lahat yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Parang, kung si Noah ba ay nagbase sa kanyang katalinuhan, matalino si Noah. Kasi si Noah nakapaggawa ng ark, nakapaggawa ng barko. Kung siya nagbase sa kanyang katalinuhan, hindi niya susundin ang Diyos. Kasi isipin niya, totoo ba ito? 100 years na akong gumagawa, hindi naman bumabaha. At kahit anong gawin niyang talino o galing, hindi niya kayang dalhin sa dagat yung barkong yun. Maliban na ang Diyos ang kumilos. At kung kumilos ang Diyos, talaga pong nagkaroon ng dagat para yung barko ay magamit. Bakit hindi magamit? Hindi ka magamit-gamit ng Panginoon kasi punong-puno ka ng laman sa mundong ito. Parang yung isang, tulad ng kotse ko sa labas. Kung hindi ka marunong mag-drive, kahit anong gawin mo dun sa loob, hindi mo yun mapapagalaw. Wala kang magagalaw dun. Kahit anong gawin mo ron, hindi mo yun mapapatakbo kasi hindi mo alam patakbo nito. Ang salita po ng Diyos, pag hindi natin alam, hindi natin pinakikinabangan. Bakit ulit-ulit ako nagbabasa? Hindi nababago ang buhay ko kasi hindi pumapasok dahil punong-puno ka ng kaalaman mo. Ayaw mong magpasakop sa Diyos. Hindi ang Diyos ang sentro ng buhay mo, kundi ang iyong pagkatao, yung sarili mong kakayanan. Naalala ko tuloy yung isang bangkang malaki sa Taytay na ipinaluha. Nung dadali na sa dagat, kasi ginawa niya sa medyo mababaw lang na tubig, ay malaki yun. Kumuha ng kalabaw at pinahila. Muntik nang maputol yung pinakapalong-palong, hindi naman nahila. Ang bigat. May isang tao nagpunta ron. Sabi niya, hintayin niya na lang yung pagbilog ng buwan. Kasi pagbilog ng buwan, malaki yung tubig. Hinintay nila yung pagbilog ng buwan. Nung lumaki yung tubig, sa kanila itinulak. Smooth lang, naibaba nila. Anong ibig ko sabihin? Full wisdom ka galing sa Panginoon, alam mo kung paano mo mapapagtagumpayan ang lahat ng bagay. At alam mo ang tamang panahon at tamang galaw, paano mo makakamit yung gusto ng Panginoon na ibigay sa. Ang lahat po ay gusto ng Panginoon ipagkaloob sa atin, ngunit punong-puno tayo ng kaalaman, kaya ayaw natin ng kaalaman mula sa Diyos. Ang kaalaman po at katalinuhan ay hindi makatutulong sa atin kung ang Diyos ay hindi natin kakamit. Basahin po natin ang kanyang salita.
Sabi po dito sa Kalikawan, chapter 21, verse 32 hanggang 31. Diyan po. Ang sabi po dyan, ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan, ay hindi makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, kung hindi ang Diyos mo kakampi, kung kalaban mo ang Diyos, hindi ka pa rin magtatagumpay. Kaya dapat yung katalinuhan natin, palitan natin mula sa Panginoon, kanyang kaalaman, yung wisdom galing sa Diyos. At ang sabi niya sa 31, ang kabayo na ihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Kaya natin maghanda sa lahat. Kaya natin ipaghanda kahit yung mga anak natin. Kaya natin ipag-prepare ng mga gamit nila para mag-aral sila, para makapagtapos. Pero ang tanong, kung hindi sila bigyan ng Panginoon ng katalinuhan, hindi rin sila makakapagtapos. Kung biglang ayaw nilang magtapos, ayaw nilang mag-aral, anong magagawa natin? Pero pag ang Diyos po ang iyong kakampi, ang Diyos po ang iyong pinaglalaanan ng talagang nandun ang iyong pagtitiwala sa Kanya, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Ibibigay at ibibigay ng Diyos yung nais mo. Kaya sabi ko, huwag mong problemahin yung ng pamilya mo, ng mga anak mo. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Gawin mo lang yung gusto ng Diyos. Mangyayari at mangyayari. Ibibigay at ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ko, ang tagumpay ay talagang nasa Panginoon. Amen. Sabi ko sa buhay ko, sa paglilingkod ko sa Panginoon, lalaban ako ng pustahan sa kahit kanino. Gawin mo yung katalinuhan mo, magtrabaho ka. Huwag kang magsimba-simba. Ako, mananalangin ako, araw-araw. Titignan ko, after 10 years, kung sino sa atin ang may maayos na buhay. Ilalaban ko, kahit kung sino gustong makipaglaban, parehas kami ng katayuan. Tingnan ko, after 5 years lang, tingnan ko kung sino ang mas maayos na buhay sa amin. Pag ang Diyos po ang nasa sentro ng buhay mo, hindi ka niya papabayaan. Dahil ang sabi niya, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili hanggang wakas. Tanging salita lang po ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Meron mga paghihirap, meron mga pinagdadaanan, pero tandaan ninyo, habang nabubuhay tayo, mayroong problema. Pero ang lagi mong ilagay sa puso't isip nyo, may Diyos tayo na kaya tayong tulungan. Kaya tayong ingatan, pagpalain. Sa kabila ng problema, ikaw ay nananagana. Salamat sa Panginoon. Naobserbahan ko sa buhay ni Paul. Nagka-problema kami sa kanya, gastusan. Pero kung kailan kami gumagastos, saka kami sagana. Kasi, lumalabas kung ano ka. Lumalabas kung sino ka. Kasi nabibiga ka. Kailangan mong gumalaw, kailangan mong kumilos, kailangan mong magtiwala sa Diyos. Kaya yung lahat ng kailangan mo na ibibigay ng Panginoon. Ginagamit ng Diyos yung isang problema para maging matatag ka, para maging matibay ka, para maging matagumpay ka sa buhay. Kaya nga sa buhay natin, sa paglilingkod sa Panginoon, gawin mong sentro ang Diyos. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Ibibigay niya ng Diyos. Huwag kang alinlangan, huwag kang mangamba. Tanging ang Diyos lang. Kahit na mayroon kang problema. Alam mo, lahat naman ng tao may problema, di ba? Amen. Sa totoo lang, ang pamilya mo, ang problema mo yan. Di ba? Kahit nga asawa mo araw-araw mo yung cross. Yan ang number 1 mo pinapasang cross, araw-araw. Kasi pag hindi mo yan napagtagumpayan, di ba? Ayan ang gusto ng kalaban Yan ang gusto ng kalaban. Yung wasakin ng pamilya. Kaya dapat yan ang ating pinangahawakan. Huwag mong bibitawan yan, family mo. Dahil yan ang, hindi kumisan, yan nagkakaroon ng tiskisan, di ba? Kaya sabi po sa salita ng Panginoon,
paano kanya maging alagad? Sabi po sa Lucas 14 verse 25 to 27, ang sabi po dyan, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umuibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. May kanya-kanya po tayong cross. Bakit po binigyan tayo ng cross ng Panginoon? Para tayong makalakad ng tuwid papunta sa Kanya. Kasi pag ikaw ay walang pinapasan, kung saan-saan ka dumadaan, kasi relax yung katawan mo. Alam mo ang kinukuha ng Diyos ng mga alagad? Yung taong busy. Hindi kumukuha ang Diyos ng tambay. Yung tamad na tao, hindi niya kinukuha. Ang kinukuha ng Diyos yung taong busy. Yung maraming ginagawa. Kasi alam ng Diyos, masipag yan. Masipag na tao yan. Pero yung tamad, hindi yan kinukuha ng Panginoon. Kaya magtaka kayo bakit busy ko, ang dami kong trabaho. Ako na naman yung sinabihan ni Pastor. Ang dami naman dyan walang ginagawa. Bakit hindi na lang sila? Amen. Hindi po kami ay nagpukumandi ang Diyos eh. Ayun sinabi ng Panginoon, ay nagtatrabaho si Kuya pero sabihan mo siya. Ayun ang magagawa ko, yung pinapasabi ng Panginoon. May lakad si Liway, sabihan mo si Liway kasi pero yung tulog, huwag mo na yung gisingin. Hayaan mo lang siya. Kasi ang Panginoon po alam niya kung sino yung kanyang tatawagin. Amen. Hindi tayo ang nakakaalam. May kanya-kanya tayong cross na ibinibigay ang Diyos para tayo makaroon ng matuwid na daan. Di ba? Pag mayroong cross, naalala ko yung 10 tao na nagpapasa ng cross. Yung nasa huli, wais. Palibasa wala nakakakita sa kanya, ang cross niya, pag medyo malayo-layo na yung kasamahan niya, pinuputulan niya sa dulo. Pagaan na ng pagaan yung cross niya. Naglakbay sila. Pagdating doon, yung cross pala na yung pinakasusi na pag tinapat mong gano'n, mabubuksan yung pinto. Ay pagdating ng mga may pasang cross, pinasok yung pasok sila. Pag gano'n niya, kapus yung kanya, hindi nakapasok. Sobrang talino sa kanyang sarili. Kasarili niya sinunod. Hindi siya nakapasok. Lahat nakapasok. Kaya po yung cross na ibinigay ng Panginoon, huwag po natin bawasan. Baka kaya nagiging matagumpay ka dahil yung misis mo, bunga nga araw-araw. Di ba? Pasalamat ka sa kanya. Baka kung hindi nagbubunga nga, hindi ka nagiging matuwid na tao. Baka siya yung ginagamit sa'yo. Di ba? Hayaan mo lang. Di ba? Naalala mo nung si David, naglalakbay? Si Simay, habang papatakas siya kasi kay Absalom, sabi niya, minumura siya. Sabi ng mga tao niya, putulin mo na ang liig niyan, Maring David. Binalapastangan ka, sabi niya, hayaan mo lang siya. Malay mo, sa paglapastangan niya sa akin, maawa ang Diyos sa akin. At ako ay kanyang tulungan. At siya nakabalik sa kaharian. Kaya pag may nagngangawa sa inyo, hayaan mo lang. Sila naman ang mapapagod. Hindi ikaw. Di ba? Kasi yan yung cross natin. Pinagdadaanan natin yung mga cross na yan. Amen. Pinagdadaanan natin yan. Ako, baliwala sa akin yung mga ganyang bagay. Kasi alam mo, tayo po, dapat marunong tayong mag-adjust. Tayo raw ng mga Kristiyano, dapat tayo ay parang kambyo. Marunong ka mag-neutral, mag-primera, mag-segunda, mag-tersira, mag-kwarta. Alam mo rin kung paano pabilisin. Dapat ganun tayo mga anak ng Diyos. Dapat meron na tayong pagkakaiba. Dapat alam natin. Dahil meron tayong cross na pinapasan. Araw-araw po yan na dapat natin pagdaanan. Kaya tayo nagiging matatag. Kaya tayo nagiging matibay. Kaya nga sabi ko, pag mayroong problema, lumapit sa iyo, kainin mo. Medyo gutong ka, almusal ka sa akin. Diba? Pananghalian ka sa akin. Huwag mong iiwasan kasi pag iniwasan mo yan, iisipin niya takot ka sa kanya. Kinabukasan sasalubungin ka ulit niyan. Good morning. Problema na naman ang sasalubong sa iyo. Kasi iniiwasan mo eh. Pero pag kinain mo yan, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang pagkain ng ating pananampalataya ay ang mga pagsubok. Pag kinain mo yan, lalaki ka, titibay ka. Sustansya yun sa atin. Sustansya yun ng taong naglilingkod sa Diyos.
yung mga problemang yan. Kaya nga yung mga boksinero, yung mga taong nag-aayos ng katawan, pumupunta sa gym, nagbabayad pa, di ba? Nagbabayad pa sila. Pero pag uwi sa bahay, reklamo, ang sakit ng katawan ko. Iinom ng alaksan. Kinabukasan, nandun ulit. Bubuhat na naman ng mas mabigat. Pag uwi, ang sakit ng katawan ko. Kasi ang sabi ng Panginoon, di ba, ang sabi ng Diyos kasi, dapat mong gawin, yung pasahin mo yung cross. Di ba sa tao, more practice makes perfect. Eh dapat, paano mo mapiperfect yan kung hindi ka nga nagpa-practice? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi ka nananalangin. Hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos. Paano mangyayari? Na iniiwasan mong lahat yung cross na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung bago ka kakain, ang sarap ng ulam, kailangan mo munang manalangin. Naglalaway ka na, pero kailangan mo munang magpasalamat sa Panginoon. Yung nagagaling na sa iyo lahat, yung tao, pinapag-pray mo pa. Yung ugali ni Moises ka, no? Bilang leader. At tayo po, bawat isa sa atin, leader po tayo sa ating mga tahanan. Kaya dapat mapanghawakan natin yung mga cross na ibinigay ng Panginoon sa atin. Dapat ito lahat mapagtagumpayan natin. At yung paglakad natin sa Panginoon, makikita natin yung tagumpay. Makikita po natin ang tagumpay sa ating ginagawa. Hindi po tayo nandito para sa ating sarili. Nandito po tayo para sa Panginoon. Anong purpose natin sa mundo? Para paglingkuran ng Diyos. At anong purpose ng Diyos sa ating buhay? Para tayo pagpalain. Ibibigay ng Diyos lahat yan. Alam mo yung lahat ng sumubok dito, naalala ko nung nag-challenge ako ng empty your wallet, si Judy Nagkabahay. Yung mga nagbibigay ng mga blessing dito sa gawain ng Panginoon, naalala ko si Ian, nagbigay ng microphone, nagkaroon ng lupa at bahay. Sino ba dito sa atin ang nagbibigay sa Panginoon na hindi pinagpapala? Lahat po na nagbibigay sa gawain ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Salamat sa Panginoon na makakapag-umpisa na tayo ng likod natin. Dahil kahapon binilang ko yung ating 5,000 plus. So kailangan kasi natin nasa 710 para maubos, mabili lahat yung mga bakal. Kasi dapat pag-start ng pundasyon, yung bakal mong dito pataas. Kaunti na lang, di ba? 5, 17, 12 na lang ang kulang. Pero uumpisahan na natin yan next week. Uumpisahan na natin. Kasi yun yung binibigay ng Panginoon sa atin ng wisdom. Kaya salamat sa Panginoon dahil nung nakaraan, mahigit isang taon bago rin nag-challenge sa Panginoon na empty your wallet. At nung ako ay tinanggap ko yung gusto ng Panginoon, pinagpala ako ng Diyos. Yung mga nagtanggap ng mga challenge na alam ko, pinagpala kayo ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos yung pangailangan natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kayang-kaya ng Diyos na tayo ay pagpalain. Alam po ninyo yung isang bagay na gusto ng Panginoon para tayo pagpalain. Matuto tayong sumunod sa Panginoon. At ang Panginoon po walang ibang binibigyan ng task kundi ang leader. Si Moises lang naman ang binibigyan ng lead. Hindi naman lahat. Hindi po lahat. Tayo pong lahat. Meron din kaming leader na nakatataas sa amin. Di ba? Doon din kami sumusunod. Tayo po, dapat meron tayong nandun yung puso natin sa pagsunod sa Panginoon. Bigyan natin yung buong puso natin na paglilingkod sa Panginoon. Gawin natin ito ng buong puso. Ibigay natin sa Panginoon. Kaya po ako gumagamit ng mga video kasi mas gusto ko na mayroong ibang nagsasalita sa inyo. Hindi lang ako. Kasi kung ako lang ang nagsasalita, baka isipin nyo, si pastor lang naman yan. Galing po sa Panginoon. Kaya ako nagpapapanood ng mga video, gusto ko maunawaan ninyo, ano ba talaga ang dapat natin gawin? Paano ba tayo dapat maglingkod sa Panginoon? Naghahanap pa ako na parang meron akong katulong na magpaliwanag sa inyo. Naghahanap pa ako ng Bisaya, kasi alam ko marami ditong Bisaya. Para tanang isulti ko dire.
kung malaman ninyo kung ano. Ay magpa-practice na ako mag-Bisaya para malaman ninyo. Oh, para maintindihan ninyo yung mga sinasabi ko dito. Pagka ako kasi hindi nyo na naiintindihan, kaya hindi nyo nasusunod. Kasi pag hindi kayo sumunod at hindi nyo nagawa ng tama, sasabihin ng Lord sa akin, bakit hindi mo ba tinuturo ng tama? Bakit hindi nila nagagawa? Bakit? Alam mo, mahal ko kayo eh. Mahal na mahal ko kayo. Ayaw kong makikita kayo na naghihirap. Ayaw ko nakikita kayong pinaparusahan. Ayaw ko nakikita kayo na nagkukulang. Kaya gusto kong masunodin nyo yung sinasabi ng Panginoon. Kasi pag sinunod nyo yung salita ng Panginoon, makakamit nyo yung gusto nyo. Bilang pangwawakas, gusto ko pong manood tayo ng isa uling video bago tayo mag-present sa atin. Ako na isulti sa inyo ang kamatuoran karon. Magsupak-supak gani mo sa kabubuton sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Diya sa simbahan, labi na ang pastor inyo ng suklan. Magsukol-sukol na mo, musupak na mo sa pulong sa Ginoo. Di magdugay, daghay mga matay. Sulti na ko na sa inyong tinod. Kay basin nagsaligon niya mo, kanang nahitabo sa inyong pamilya, unsa man nahitabo sa inyong kaugalingon, nga nunay nga na, tungod na sa inyong gibuhat sa alagad sa Diyos. Kung naakay dili masabtan, kung naisupak sa imong buot nga nadunggan nimo ang pagtudlo sa imong pastor, tunla na lang, hilom na lang, sakit kayo, igna na lang, Lord, para ni sa ako. Paghilom na lang, og dayga ang Ginoo, hinulsol sa imong gibuhat nga dili maayo, para panalanginan ka sa Ginoo. Nagwali man among pastor sige og panapaw. Sa maniya nga sige manigwalik panapaw. Nasakitan ang akong kasing-kasing, biski mga lagad doon ako nila kulun ganahan kasi sige kong kaigo. Utong na lang, malandong sa Ginoo. Lord, para gyud ni sa kuha, kay ako gyud nasayop, ako gyud nakasala. Ikaw pa'y nakasala, ikaw pa'y magsukul-sukul. Pasalamat gani kay inigwali ni pastor dili nganlan. Lagi ingana kayo ang mga magwawali. Kay kung nganlan pa ka, sutoy paskwitis, uli na ka. Hallelujah. Hindi naman ako Bisaya pero naiintindihan ko yung sinasabi niya. Alam po ninyo, ng panahon ni Moises, lahat po ng sumuway sa utos ng Diyos. Kaya may napagit siya ng kamatay. Naubos pong lahat sa ilang. Wala pong naiwan sa kanila. Ang nakarating lang yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Gusto ko pong lahat tayo makarating sa pangako ng Diyos. Sa lupang pangako ng Diyos na ibigay sa atin. Yung kasaganaan na gusto ng Panginoon na yung makamit, yung buhay na sagana, kasiya-siya, buhay ng pamilya mo na maayos, magandang kalusugan, magandang pamumuhay, yun ang gusto kong makamit ninyong lahat. Yung mahabang buhay ng kasiya-siya na binibigay ng Diyos. Kaya gusto ko lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon atin pong masunod. Atin pong magawa, ating magampanan. Para yung lahat ng sinasabi ng Panginoon na ibibigay niya sa atin. Dahil ang Diyos ang sentro ng ating paglilingkod. Ayaw ko na isa man sa inyo ay mawalay sa salita ng Diyos. Ayaw ko na isa man sa inyo ay makuha ng kaaway. Gusto ko tayong lahat makamit natin ang pangako ng Diyos sa atin. Tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Pag nangako nga politiko, layo pa, naniniwala na tayo. Samantalang pangako lang naman yun. Sabi nga ng politiko, nangako ako pag magtupad. Pero ang Diyos,
ginagawa na sa ating buhay, iniingatan na tayo ng Panginoon, hindi ka pa rin naniniwala sa Diyos. Wala pong Kristiyanong tapat sa Diyos na kinapos sa lahat ng pangangailangan. Bible po ang mensahe niya. Walang taong naglingkod sa Diyos na nagkulang. Sa buhay ko po, isang patotoo, nung kami maglingkod sa Diyos, wala kami kahit anong sasakyan maayos. Motor lang. Pero nung kami maglingkod sa Panginoon, tricycle, kotse, yung mga gusto mo. Hindi ko na nga hilig mag-commute eh. Parang hindi ko na alam mag-commute. At parang pag ako nagmumotor, nahihirapan na ako. Parang sasabit ako. Nasanay na ako mag-boots eh. Magsakay sa mga sasakyan na aircon. Diba? Yun ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya gusto niya maniwala tayo sa kanyang salita. Kasi nandun po ang tunay na biyaya. Nandun ang tunay na pag-asa. Nandun ang tunay na tagumpay sa salita ng Diyos. Kasi kaya niyang gawin yung lahat. Yung hindi natin kaya, maniwala kayo dun sa hindi niyo kayang gawin. Kung minsan kasi yung imposibleng bagay, ayaw natin maniwala. Kasi iniisip natin, imposible, paano ko yan paniniwalaan, hindi yan nangyayari. Yun ang paniwalaan mo kasi yun ang imposible. Hindi mo kayang gawin, pero kaya ng Diyos natin. Kaya po ng Diyos natin. Kaya sa ating paglilingkod, gawin po natin yung tunay na paglilingkod. Ang sentro po natin ang Diyos. Hindi nyo ba alam na masakit sa akin bilang leader nyo na hindi ko nakikita umaangat ang buhay nyo? Kasi may kulang po. Ang kulang ay ang pagsunod natin sa Diyos. Kasi sa buhay ko, napapatunayan ko, pag may kailangan ako, kailangan ko ng pera, magbigay ako ng pera sa Diyos. After 2 days, 3 days, may magbibigay sa akin. Amen. May dumarating na biyaya na higit doon sa ibinibigay ko. Yung blessing po, huwag natin umungan. Alam niyo po, yung blessing, yung tubig na, yung stagnant, yung hindi gumagalaw, nagkakalungkot, bumaba ako, hindi pinagkikinabangan. Pero yung tubig na umaagos, lagi pong sariwa at presko. Yung blessing po natin, dapat ito po ay gumalaw para patuloy ang pagpapala ng Diyos sa atin. Kung nakakita kayo ng daga na nalasod, yung rakumin na lasod, lumalaki yung tiyan, kasi hindi nakakadumi, hindi lumalabas. Ang blessing po, pag hindi mo alam gamitin, ito po ay nagiging curse. Kasi hindi mo alam gamitin. Dapat po, meron tayong isang truth na sinusundan, ang salita ng Diyos. Hindi po natin magagawa. Sabi ko nga, kung wala kang Biblia, ibinta mo yung bahay mo, ibili mo ng Bible. Kasi yung bahay mo hindi ka kayang iligtas. Pero ang salita ng Diyos, kaya kang bigyan ng bahay, sasakyan, at ililigtas ka po ng Diyos. Unawain po natin ang kanyang salita. Bakit maraming tao laging nag-aalilangan sa Diyos? Hindi niya alam ang salita ng Diyos kung ano ang kapangyarihan nito. Pag hindi mo alam ang pamamaraan kung paano maabot, di ba yung kumukuha ng driver license, kailangan dumaan ka dun sa student. Pag hindi mo alam, hindi ka makakapasok sa professional. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, pag hindi mo ito ang ating sinusunod, hindi magkakaroon ng kapangyarihan dito sa buhay natin. Pero pag ito ang sinusunod natin, ibibigay ng Diyos kung pangailangan natin. Salamat po sa kanyang mga salita. Tayo po yung muko, tayo yung nalaman. Father God, salamat po Ama sa umaga nito. Dalangin ko, Lord, na kayo po ang maging sentro sa buhay namin, Panginoon. Kayo po ang maging sentro ng bawat isang narito, Panginoon. Maging bago man, hindi Panginoon, o datihan na.
Dalangin ko, Ama, ang tunay, Panginoon, na paglilingkod ang kanilang maramdaman sa kanilang puso. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa, kasama ang aming pamilya, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat ng pag-iingat mo sa bawat isang ng iyong mga anak sa dakong ito. Pagpalain mo ang bawat isang, Panginoon, at patuloy mong ingatan. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.